Hello guys, good evening. Ayan na. Gumagawa ko ng pagkain ng aso. Baka malaglag. Kangkong, ginayat na kangkong, at saka kalabasa. Ayan guys, kalabasa, saka kangkong. Kukuluan ko lang yan. Lalagyan ko ng konting chicken cubes para magkaroon man lang ng konting lasa. Yan, ipapakain ko sa mga tuta tsaka sa mga aso ko. Adrian! Kung gaya-gaya ka ha. Ayan guys, kumakain sila ng hilaw na kangkong. Kas! Kas, aligas! Kumakain sila ng hilaw na kangkong. Ganito ako araw-araw kapag luluto ako ng pagkain nila. Sinasanay ko sila sa gulay kasi pag puro ulam, masyado magastos kasi marami akong alaga. 15 piraso silang lahat. 3 ang tuta ko, 12 ang maliliit. 12 ang malalaki ko, tapos ang mga maliliit ko is 3, kaya 15 silang lahat. Ayan ang tuta ko, matatakaw. Kumakain sila ng kangkong na hilaw. Ayan o. Ito, naghihingi na naman si Cassandra. Ito pa. Mga tuta pa ako dito nasa gilid ko. Kumakain sila ng hilaw na kangkong. Ayan. Natutuwa ka lang sa kanila. Ayan o. Ayan, doon pa. Iba doon. Ayan, doon pa. Yung isang puti na may itim ko, si Black Eye, nakabukod kasi lalaki, inaaway niya yung tatay niya dito sa loob. Kaya binubukod ko pag lalaki talaga. Kahit kapon na yan, aaway pa rin, pero hindi na sila ganun katapang. Bukas, si Cassandra naghihintay na siya. Sanay sila ng ganyan. O Ibana, ikaw Ibana, ano Ibana? Ibana. Ito si Tian. Makulis ko. Hanggang bukas na ito ng pagkain, 3 taling kangkong. Mahal pa naman ang kangkong ngayon. Pakain ko sa kanay. Sinasahugan ko naman sila ng sinasahugan ko naman ito ng sodas. Mura lang yung sodas, 50 isang kilo, kaya para magkaroon ng lasa yung pagkain nila, 1 kilo yun sinasahog ko. Halong gulay kasi hanggang kinabukasan pa yun ulam nila. Hanggang hapon, bukas ng hapon. Kasi mga alaga pa ako dun sa garahe. 3 malalaki. Kaya 15 sila lahat. Kukuluan ko lang yan guys.
Yan o, nakaano na yan. Naka-ready na yan. Pakuluan ko na lang yan. Nalagyan ko ng tubig. Maraming tubig. Para yun na yan ang sabaw. Oh, ayoko nag-aaway ka sa... Wala. Ubus na. Ito, nangihingi pa siya talaga, oh. Talagang gusto nila itong gulay ng kangkong. Pampurga din ito sa kanila. Kaya mga tuta ko, hindi nagkakaroon sila ng bulate kasi pinapakain ko sila ng hilaw na kangkong. Lalo na yung tangkay. Kasi purga to sa aso. Maganda sa aso yan. Hindi sila nagkakaroon ng bulate. Ito ang pinakamagandang gamot sa mga tuta. Sikas naman, naubos na yung ano natin kasi ayaw ng dahon nila kapag ano. Ako, fiesta sa kanila to guys kapag kumakain. Pag kumakain na sila, fiesta ko sa kanila pag may gulay. Itong tatlong tuta ko, aska lang to. Ayun si Cassandra. Si Cas. Ito si Cassandra, may lahi yan. Half Labrador yan. Ito guys, aska lang to. Pero isang buwan pa lang, oh. Buyag guys, oh. Ang laki. Ito si Purnok. Isang buwan pa lang yan. Purnok yan, si Purnok. Ayan na, si Ibana. Ito si Ibana. Ganito kami, oh. Ito si Ibana. Isang buwan pa lang yan. Aska lang to, pero buyag naman. Mauna. Ito si Lucas. Hoy, Ibana. Mayabang ka, ha? Ito si Lucas. Pogi ito si Lucas. Yan, pogi yan si Lucas. Sweet to si Lucas, eh. Ito lagi naghahanap ng dede pa to, eh. Ayaw niya uminom sa plato ng ng gatas. Gusto niya sa dede. Talaga may chupon. Akin na yung chupon din. Ito gusto ni Lucas. O ayan na, nakakita na siya ng dede, oh. Nakakita na siya ng dede. Gusto ni Lucas ito, eh. Busog na eh. Pero gusto niya yan. Dede siya. Pwesto na tayo. Ayaw. Yeah. Gusto yan, nagdidede din si Lucas. Hirapan na. Kaya hirap siya sa pwesto niya. Ayaw kasi niya dumedi sa ayaw niya uminom sa plato. Plato. Ayaw niya ilagay sa plato. Gusto niya sa dede. Tunog pa yan.
sarap, ang sarap lang nilang, ang sarap ng pakiramdam kapag wala silang sakit. Kasi masaya ako. Lalo na pag wala silang nararamdaman, masaya ako. Pero pag nagkasakit sila, naku, hirap. Talagang nangihiram ako para may pambili lang ako ng, maibili ko lang sila ng gamot. Pero pag wala naman sila nararamdaman, masaya ako. Kasi nakikita ko sila, masaya sila naglalaro. Pero malaki lang yung ano ko, naku, Diyos ko, hindi ko na sila kailangan pang ibigay. Minsan kapag nakakapunta ako ng Divisoria o kaya sa palengke, kapag mayroong mga gulay-gulay na itatapon na nila, ayan, hinihingi ko yung mga malapit na mabulok, hinihingi ko sa kanila yun. O kaya minsan minsan pinapabayaran sa akin ng mura lang yung gulay, yung malapit na mabulok. Kaysa naman itapon, binibili ko na lang kahit mura lang. Napapakinabangan ko para sa mga aso. Minsan naman may mga mababait na tao, binibigay na lang sa akin, lalo na sa Divisoria. Maraming tinatapon ng mga gulay doon, yung mga katulad ng repolyo, yung mga medyo magugulang na, itatapon na nila yun. Hinihingi ko na lang doon para inugulay ko para sa mga aso ko. Tapos bumibili nila ako ng kalabasa. Yun, gustong-gusto nila yun. Natutuwa ako sa kanila pag kumakain sila, parang fiesta sa kanila kapag may gulay. Nasanay sila nang pinapakain ko sila ng ganyan. Kahit yung malalaki ko, gano'n ang ginagawa ko. Kaya sa tuwing kakain sila, kailangan may gulay. Hindi ko sila sinasanay ng puro ulam kasi mahirap. Hindi ko kaya silang pakainin na puro ulam lang kasi masyado magastos. 15 ang alaga ko, tapos 3 lang kami sa loob ng bahay. Mas malaki pang kinakain ng aso ko kaysa amin. Wala na, ubos na. Wala na. Gigil naman si ano. Gigil. Kaya puri-buyag ang katawan nito. Nangihingi talaga siya ng gatas eh. Minsan sa madaling araw, kapag nagigising ako ng alas 4, ayan, akala mo nakaabang na agad sa paanan ko. Tapos sunod sa akin, lagi nakatingala kasi nangihingi na siya ng gatas. Ay, hawak-hawak pa yan. Mahawak pa sa dede yan. Wala nang laman, be. Wala na yun. Ubus na, simot na, nabitin. Tira lang kasi niya to kanina eh. Bird's tree lang to. Sa isang ganitong, isang pirasong bird's tree. Basta importante, nalalasahan lang niya. Ayos sa kanya yan.
Wala na. Mamaya banlian natin ng mainit na tubig. Nugas ko na yan ah. Mabudog-budog na si Lucas ko. Puyag-puyag yan Isa pa. Lumigay na ang baby ko. Lalap na si mami. Wala na kasi itong magulang. Nasa garahe yung nanay nito, kaya 1 week pa lang simula nung ipinanganak, ako nang nagpagatas nito. 3 dinala sa akin. Partner ko 3 dinala niya sa bahay, 3 tuta. 1 week pa lang simula nung ipinanganak, kaya ako na nagpalaki. Awa ng Diyos, ito malusog naman sila. Kasi naaawa naman ako. Mamamatay lang ito doon kung hindi maalagaan, kasi ayaw padidihin ng nanay. Pero pag may gusto namang mag-adapt nito, ipapa-adapt ko naman itong 3. Kaya lang, bago ko ibigay sa kanila, kailangan malusog na muna sila. Mga 1.5 para mabuhay sila. Hanggang dito na lang guys. Salamat. Next time ulit.